Pinakamainit na pagbati at taas kamaong pagpupugay ang pinapaabot ng anak bayan sa lahat ng mga kasapi nito sa buong bansa at sa ibayong dagat sa okasyon ng ika-17 taong anibersaryo ng ating organisasyon at ika-51 taon na anibersaryo ng Kabataang Makabayan. Lubos ang ating kagalakan dahil ngayong araw na ito pinagdiriwang natin ang pangunguna ng anak bayan sa kilusang kabataan sa pagpupukaw, pag-organisa at pagpapakilos ng mamamayan para sa pambansang demokrasya na may sosyalistang perspektiba. Sa araw na ito, ating pong pinaparangalan ang ating mga martir at bayani na nag-alay ng buhay para sa sambayanan at para sa mas magandang bukas para sa kabataan at mamamayang Pilipino. Talong tumitindi ang krisis ng malakolonyal at malapidal na sistema sa ilalim ng remeng US Aquino. Takot na takot si Aquino na managot sa taong bayan sa pagtatapos ng kanyang termino. Kaya't desperado ito, ginagawa ang lahat para takasan ang pananagutan sa mamamayan. Kitang-kita kung gaano katuta ang gobyerno na ito sa nakaraang paghahanda nito ng APEC Summit. Muli itong nag-commit sa mga kasunduan na hindi pantay, nagpahayag ng pagnanais na pumasok sa Trans-Pacific Partnership Agreement ng US, ipatupad pa yung mas matinding mga patakarang neoliberal na ang nakikinabang ay dayuhan at kawawa ang taong bayan. Bago matapos ang termino ni Noynoy, nais niya pang magpatupad ng mas maraming mga public-private partnerships o mga proyekto ng privatisasyon. At itutulak pa niyang lalo ang sahod pababa, presyo pataas, pagkakait ang mga serbisyong panlipunan sa mamamayan, at lalo pang palulubugin sa kahirapan ng ating mamamayan. Pinananatili ng gobyerno Aquino na walang lupa ang mga magsasaka, pinapapasok pa ang mga dayuhang mga korporasyon na nang-aagaw ng lupa para gawing mga plantasyon, para magmina, para magsagawa ng pagtutroso sa ating mga kagubatan. Itinutulak pa ni Aquino ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement at pagpapasok ng mas maraming mga armas, mga sundalong Amerikano, mga barkong pandigma at pagtatayo ng mga base ng Amerikano dito sa ating bansa. Desperado si Aquino. Alam nito na ang panawagan ng taong bayan ay maibaba siya sa pwesto sa pinakamadaling panahon at makulong dahil sa kanyang mga krimen sa taong bayan, dahil sa kanyang pagiging korap at pagiging tuta ng dayuhan, dahil sa kanyang pagiging pahirap at kanyang mga patakaran na umaatake sa karapatan ng mamamayan. Kaya naman, kahit ano ang gagawin nito, manalo lamang ang kandidato nito sa halala na si Mar Rojas. Pero pinapakita na ng pagtaas sa survey ng mga kandidato sa oposisyon na sinusuka ng mamamayan ang gobyerno niya. Pero sa tiyak na naghahanda ito ng iba't ibang paraan para sumalig sa karahasan, sumalig sa pandaraya para lamang maipanalo ang kandidato nito. Ang pinakamasahol ay ang tumitinding atake ng gobyerno Aquino laban sa mamamayan at laban sa revolusyonaryong kilusan. Ganap ang pamamaslang, pagdakip sa gawa-gawang kaso sa mga lider ng kilusang masa at pagsabotahe sa peace talk sa pamamagitan ng pag-aresto sa mga peace consultants ng National Democratic Front of the Philippines. Merong isang kampanya, malino na kampanya sa ilalim ng Oplan Bayanihan ni Aquino na iharas, isabotahe ang kilusang masa at ang mga lider ay targetin para ng mga hakbangin ng panunukil ng gobyerno na ito. Sa kabila nito, hindi natatakot ang taong bayan at lalo pang sumisidhi ang galit ng mamamayan laban sa remeng US Aquino. Sa gitna po ng ganyang krisis, ang tungkulin ng kabataan at anak bayan ay sumulong sa higit na paglakas, paglawak at paglaban. Dapat pong paghusayin natin yung pagpupukaw natin, pag-oorganisa at pagpapakilos natin. Sa bawat mga issue at kampanya, dapat abutin natin ang pinakamaraming nanilang ng mga kabataan at mamamayan. Dapat palaganapin
ang programa at konstitusyon ng anak bayan sa mas marami pang bilang ng kabataan. Dapat palaksin at palakihin natin yung ating organisasyon at magpunyagi tayo na mapagtagumpayan na mapadaluyong ang kilusang masa ng kabataan at makapag-ambag ng mas malakas sa pangkalatang pakikibaka ng mamamayan. Susi sa paglakas ng ating pagkilos nito ang pag-ibaw ng kasapian ng anak bayan at paglawak ng bilang ng mga bagong kasapi ng organisasyon. Tinatawagan po natin ng lahat na magrekluta ng pinakamarami at dapat pong palakihin natin ang bilang ng ating mga chapter, palakihin natin ang bilang ng mga kasapi na nakatipon sa ating mga balangay. Lubhang maliit pa po ang ating kasapi sa kasalukuyan sa buong bansa kumpara sa dami ng kailangang pakilusin at organisahin. Lubhang maliit ang 10 o 20 kasapi na nakatipon sa isang balangay para magampanan ang gawain ng pagpupukaw, pag-organisa, pagpapakilos sa mga takdang lugar na sinasaklawan ng ating mga chapter. Dapat pong paabutin ng hanggang 100 o higit pa ang kasapi ng ating chapters at dapat pong mas masigla at mas nakahihikayat kung mas marami ang ating mga kasapi sa ating mga balangay. Para po magawa ito, dapat magtulong-tulong ang lahat ng ating mga kasapi, ang lahat ng ating mga balangay na magrekruta ng pinakamarami. Tinatawagan natin ang lahat na dapat pong abutin ang pinakamaraming bilang ng kabataan, mga organisasyon na pwedeng ianib sa anak bayan, saan man tayo, balangay, eskwelahan, pabrika, komunidad, o sakahan na naroon. Para magawa ito, kailangan mabatid po ng lahat na simple lamang po ang rekisito sa pagpapasapi sa anak bayan. Hindi po ito komplikado. Ang rekisito po ay ang pagtatalakay lamang ng ating konstitusyon at programa, pagsumpa ng ating mga kasapi dito at pagpapaloob nila sa balangay para tumangon ng mga tungkulin. Hindi po dapat maging komplikado at hindi dapat gawing mahirap ang mga hakbang para sumapi sa anak bayan. Matapos silang mabigyan ng Constituent Bylaws, CBL, program, at sumumpa, may tuturing na silang kasapi, kagyat silang bigyan ng mga tungkulin sa balangay at ng mga pag-aaral na para mapalalim pa at mapataas ang kanilang kamulatan at pagtunawa sa programa at orientasyon ng organisasyon. Kailangan din na lahat ng mga kasapi sa araw-araw na tungkulin ng balangay ay mulat na nagre-rekluta at nagpapalawak. Dapat may dala tayo ng mga kopya ng konstitusyon at programa para mabilis na makapagtalakay dito sa sino mga interesadong maging kasapi ng organisasyon. Dapat din magkaroon ng malinaw na plano ng pag-oorganisa ng anak bayan, lalo na sa mga tukoy na konsentrasyon ng mga kabataan, mga basing klase, mga kolehiyo, departamento, o mga tumpukan sa komunidad kung saan pinakakonsentrado ang mga kabataan. Dapat malinaw ang mga prioridad kung saan tayo mauunang mag-organisa at magpapalawak. Nang sa ganun, sistematiko at malinaw ang pamamaraan natin ng pagpapalawak. Mas mainam po na mayroong konsentrasyon ng mga kasapi at malinaw ng mga struktura kaysa tiyak natin na sa ating mga balangay may tayo ang mga komite at mga teams na magiging pamamaraan kung saan makakalahok ang mga kasapi ng balangay at mga struktura kung saan mabibigyan ng tungkulin ang mga kasapi at may titiyak na tuloy-tuloy ang kanilang pag-unlad bilang mga masang aktivista. Dapat din nating tiyakin na magkaroon ng malinaw na pamamaraan at mabilis na pamamaraan ng pagsasanay ng ating mga bagong leader sa balangay nang sa gayon matiyak natin na tuloy-tuloy yung pag-unlad ng ating mga balangay at pagkakaroon natin ng maaasahang mga kasapi. Mahalagang salig sa pagpapalakas ng ating pag-oorganisa ang tuloy-tuloy na pagbibitbit ng mga sektoral at lokal na mga pakikibaka, pamumuno natin sa masa at sa kabataan, sa mga laban nito, mahusay natin na ikakawin sa mga kampanyang politikal, pambansa at multisektoral. Dapat samantalahin ang panahon ng halalan para sa ating pagpapalawak ng
kasapian. Pakilusin natin ang ating mga balangay para sa pagkakampanya, para sa Kabataan Party List at kay Senator Nery Colmenares. At sa ganun din, ilantad natin yung halalan bilang bulok, reaksyonaryo, at tutulak natin yung pakinabang ng mga mayan sa pamamagitan ng pagtutulak ng programa at plataforma agenda ng taong bayan sa halalan nito. Suporta rin sa mga kandidatong progresibo at kalyado natin. Sa ganitong paraan, maaaring magrekruta ng napakaraming bilang ng kasapi ng anak bayan sa panahon ng kampanya ng halalan. Nais nating mag-ambag sa pagdaluyong ng kilusang masa sa mga susunod na buwan at taon at sa pangkalahatang pag-abante ng pambansa demokratikong revolusyon tungo sa panibagong antas sa nalalapit na panahon. Walang maaasahang magandang kinabukasan ng kabataan sa ilalim ng bulok ng sistemang malakolonyal at malapidal. Ang nais ng kabataan ay pagbabago. Ang nais ng kabataan ay mas magandang bukas para sa mamamayan. Ang pag-asa ay tanging sa pambansa demokratikong revolusyon. Sulong sa higit na paglawak, paglakas at paglaban, ibagsak ang puppet, pahirap, asista ang rehimeng US Aquino. Mabuhay ang anak bayan. Mabuhay ang kabataang makabayan. Ipagtagumpay ang pambansa demokratikong revolusyon.